Kahapon, Kuya Miko, June 24, nilibing na si Rene Clerk Baterbonia. Pagkatapos, yung nanay niya, emotional yung statement ng nanay niya na sabi nung nanay, anak, huwag mo silang patulugin. Huwag mo silang patulugin hanggat hindi sila nagsasabi ng totoo. Porque ba't mahirap tayo, hindi sila makahingi ng tawad sa atin. Tanan member hani nga sila. Ayaw gid pagkatuga. Pinta sila mo tuga no tinod. Sigat sakot stop tanan member na. Ayaw gid pagkatuga. Ayaw ngayon. Salamat sa tananak. Salamat sa kaayo mo. Salamat sa pagtabang mo. Salamat sa tananak. Actually, sobrang painful talaga nung eksena na yun. And if you are going to be, alam mo yung, I wanted na na parang, sana makahanap na sila talaga ng peace. Lalo na sa part ni Rene, na, kasi parang ang nangyari, ayaw ng peace nung nanay hanggat walang justice. Sa isang banda, gusto ko matahimik na si Rene, kasi parang, deserve mo yung ma-at peace ka na. Pero sa isang banda, alam mo na yung naiwan ni Rene, maghahanap ng hustisya. Ang painful lang kasi dahil sobrang mishandled nitong mga pangyayaring to. And yung mga normal na gusto mong maging act ng isang pamilyang namatayan, hindi mo rin ma-impose. Kasi kumbaga parang, a lot of people would say na sana pinatahimik na lang nung nanay yung kaluluwa ni Rene, na parang, wag na sana niya na parang anuhin na, anak, huwag mo silang patulugin, kineso. Kasi parang hiniling talaga nung nanay ni Rene na can I impose my judgment na, Mami, pagpapahingahin mo na si Rene, parang hayaan mo na siya, laban na lang tayo dito, pero pagpahingahin mo na si Rene, ganyan. But I think the connection between Rene and the frustration of the mother of losing a son na nasa prime na, papunta sa prime years, it's just too painful. Oo, it's just too painful to handle. So sa totoo lang, hindi ko rin talaga masisi yung nanay na ganun yung sentimiento niya. Kasi sobrang sakit. And it goes beyond dun sa namatayan ka ng anak. Kasi it becomes a template of a story of injustice dito sa bansang to. And to that extent, tayo na naiwan ni Rene, we should not stop in fighting for fairness and justice. Kasi parang putang ina, kitang-kita. Pagkatapos ngayon, yung Ateneo, gustong i-demanda yung mga nambabash sa players nila, gusto i-demanda yung parang, wow. Kayo pa talaga. Ngayon, willing na willing kayo willing na willing kayo ipagtanggol yung mga rich nyong mga players, ganyan. Yung mga rich nyong players, ganyan. Gagawin nyo ang lahat para maprotektahan sila. But where were you nung mga poor basketball students yung naargabyado? 'Di ba? Nasaan kayo noon? Nasaan ang Ateneo noon? Tama si John Reiter This is actually a class war. Labanan to ng mayaman at mahirap dito sa oligarchic society na meron ng Pilipinas. 'Di ba? Alam mo Kuya Miko, yung isa pang 'di ba? Yung mga players ng Ateneo, nagpa-interview yan kay Pia Ontiveros. Tapos parang kinuwento nila kung ano yung nangyari, ganyan. And the two students, si, Kiefer Alas at saka si the other guy. Pero sinasabi nila na, buhay pa kami, pero parang pinapatay naman kami everyday kasi binabash kami and things like that. And sa totoo lang, I also feel for those students na nababash ng malala. Dahil dun sa nangyari. Kasi it's not their responsibility. They are also players. But the more that Ateneo is trying to protect the rich students from emotional harm, from bullying, and etc., which is something that they did not show to Adili and Baterbonia. Imbis na ma-manage yung galit, Ateneo can't help it but to add fuel on the fuel on fire ng galit ng mga tao. Kasi parang naiintindihan ko naiintindihan ko yung part ng mga estudyante na nababash. And please, let us not bash them ng bonggang kasi it's not their fault. It is really the school's fault. It is the coaching staff's fault. Hindi ng mga teammate ni Rene. Okay? Hindi ng mga teammate ni Rene. But if you're going to look at it, sa perspective naming mga meron, yung dalawang bata, broken. And, wag nating tuluyang i-break yung dalawang bata na yon. Pero yung dalawang player, patay.
So, ibig ko sabihin, lugi pa rin sila Baterbonia dito tsaka si Adili. Diba? O, yung dalawa, they would be able to get the best therapist, the best support and things like that. Ganyan. Broken sila. Pero yung dalawa, dead. Then, Ano gawin natin? 'Di ba? And I really think I really hope that Ateneo would be able to to manage this sooner than later. But it's gonna take a lot. okay. And I think they have to acknowledge a lot of things and do a lot of things in their culture because there is something wrong with Ateneo culture. Yes. Something is seriously with the way you fucking think in Ateneo. 'Di ba? Well, di ba parang concerned kayo dun sa mga players nyo na sila ang nakakakuha ng backlash doon sa nangyari kay Rene. Pero kung ganun kayo ka-concern, alam nyo kaya lang naman ganyan yung nakukuha nilang bash kasi feeling nila you are not doing enough doon sa nangyari kay Rene. So kung concerned talaga kayo sa mga estudyante nyo, mape-prevent nyo yan. Kung from the day one, ginawa nyo na agad yung, ako for sure kaya ganun yung feeling. Meron pa atang di ko sure kung, di ko pa kasi na-check. Pero, parang hindi man lang sila humingi ng tawad sa atin. Ayan. Sorry. Yung hindi man lang sila humingi ng tawad sa atin. So, kaya ganun yung feeling din ng mother is because feeling niya nga, hindi ginawa ng Ateneo yung dapat nyong gawin. So, ang nangyayari, dahil hindi masatisfy yung mga meron, yung mga tao, yung mga affected, ang nababash, yung mga estudyante nyo, yung mga players nyo. So, kung meron man dito na may kayang gawin para i-prevent yun, hindi yun yung pagkaso doon sa mga humihingi ng mga hustisya. Kung hindi kayo yun, na dapat kayo ang nagbibigay ng hustisya. Kasi, kung feeling naman ng mga tao, kung feeling naman namin, na ibibigay nyo yung lahat, you are that, o yung feeling na lang nung nanay. Kasi pag nakita natin na satisfied yung nanay at okay siya sa ginagawa It would be easier for the public to accept Di ba? Sino tayo para tayo ang magsabing hindi kami satisfied? Okay na yung nanay, ano na yung niya, parang para sa kanya sapat yun. Hindi mababa siya mga players nyo, promise. Ngayon, kailangan talagang may magawa dito sa nangyari kay Rene. Kasi hindi nga natin alam kung may Rene pa in the past. And we want to prevent the future Rene na pwedeng mangyari ito sa kanila. Paano na lang kung yung susunod, hindi kasing galing talaga, hindi MVP katulad ni Rene. Magkakaroon ba siya ng same na ingay at same na paghingi ng justice ng katulad ng sa kanya? So, hopefully kayo sa Ateneo, you really call out. Kasi it could be you Diba? It could be you. Yung mga athletes sa Ateneo, it could be you. If they can do that to Rene, at pag namatay siya, ganyan, at makalampas sila sa ganitong stage, pwede din yun magawa sa inyo. So, sa mga athletes in the future, at sa mga athletes ngayon, actually nagtatanong ako, yung sports, yung commission ba ng sports, may sila? Kasi dapat you need to protect. May sila, parang sila yung mga first na nagbigay ng assistance doon sa family. Binigyan nila ng 250,000 pesos yung family ni Rene at ni Adili, tig 250,000. So, kaya nga nabash-bash yung PSC na parang wow, kasi laki lang ng tip sa pekpek na pekpek ng baba ng burikat ni Erwin Tulfo, di ba? So ayun, kailangan mabigyan to ng solusyon or else there will be more Rene. Kasi kung makakalampas sila sa ganitong bagay, what will stop them na makalampas sa mga susunod na mangyayari? Lalo na kung hindi kasing galing ni Rene. Kung hindi kasing ingay ng katulad ng ingay natin ngayon kay Rene. Ayun. And I think if there is any that we should not lose focus on is emphasizing the issue on class. That in this country, opportunity is scarce. And people are treated differently depending on kung ano yung sinabi mo sa buhay. So, and this is not the country that I want
for the Philippines. What I want is an opportunity for everyone. Mayaman ka, mahirap ka, paghirapan nyo na paghirapan nyo na marating yung mga dapat nyong marating in a sense na magkakaroon kayo ng parehas na opportunity para makarating doon. 'Di ba? Hindi naman natin hinihingi na gawin yung mayaman yung mahihirap. Ang sinasabi lang natin dito is that kapag merong nahirap na nagpupunyagi, dapat yung treatment sa kanila parehas din sa treatment sa iba. Yun. Joey, mas concerned pa yung ad mo dahil hindi daw sila makakalaro next UAAP season kesa dun sa dalawang namatay. Sabi ni JV, atinista ako and I'm ashamed of the lack of empathy of my school. Sabi ni JV. Ayan. Maraming salamat, no? Actually, very grateful ako dun sa mga atinista who are very vocal. Kasi mga atinista talaga ang magko-correct nito And at the end of the day, kawawa rin yung mga atinista dyan. Because of this behavior of Ateneo, the school not the students. Because of the behavior of this school, yung mga atenista, nakakabit na sa identity nila yung pagiging atenista nila. Pag namatay yan, atenista yan. Yes. 'Di ba? Pagkatapos yung school mo, ganito ka nonchalant, 'di ba? Na hindi man lang makapagpakita ng empathy ng acceptable, 'di ba? And so, well, anyway, ngayon, to be fair sa Ateneo students, no, and sa mga Ateneo alumni, marami ring nagko-call out sa kanila. And they are actually a very, very vital piece pagdating dun sa pagko-correct nitong class war na ito. Kasi, nobody would call them out na kasing lakas ng pag-call out ng iba. Yes. Kasi it is your institution. It is your organization. 'Di ba? So, dapat yung mga atenista, yung mga teachers, yung mga your voice should be the loudest. Kayo talaga dapat yung pinakamalaki ang sigaw dyan na parang, pwede ba itama natin yung mga mali ng Ateneo? Can we change some way of thinking here? Especially the way of thinking of the people who calls the shot for Ateneo. 'Di ba? Some of the arrogance there said that the status quo will remain. Grabe, no? Ateneo de Manila yon. Kami sa Ateneo de Davao, hindi kami ganun kabad. Sabi, Hindi ganun kabad. Bad pa rin, pero hindi ganun kabad. pero in fairness, di ba, nag-effort kasi yung Ateneo de Davao to give due respect to to Ateneo de Davao can only do so much. Kasi hindi naman kayo talaga yung pinaka main institution na involved. Ayun. Yes, you're 100% correct, Joey. I bleed blue, but nonetheless, lives here are gone. Actually, yung pag-call out nyo, same dun sa pag-call out ng mga taga-JIL kay Joel Villanueva, it gives you more credibility, more, More gravitas. More gravitas, yes. Mas nakakasaludo ang mga taga-JIL na nag-call out kay Joel Villanueva. And ganun din, ang nararamdaman ko doon sa mga taga-Ateneo na nagko-call out sa Ateneo. Kasi ibig sabihin, you yourselves, kumbaga mas may tiwala kami sa magiging institution nyo kasi alam namin na yung mismong mga member ng institution na yun will not allow your institution to be a garbage. Oo. Correct. Ayan. So, yon. Will remain the same daw. They will still be the school daw that produce Rizal. Dapat daw people should know their place. They're forgetting entropy. Grabe no ang yabang. Grabe the grabe the sense of entitlement. I mean, men and women for others. Now I question my institution. Men and women for other oligarch. Diba, parang ganun yung nangyayari In fact, the oligarchic values started from Ateneo. Sa totoo lang, pagka yung mga mayayaman, ng mga estudyante, ng mga di ba? Pagkatapos, magpapa-scholar tayo sa mga konting mahihirap para, kunwari, we paid our dues to the society. I'm so sorry, but, ayun, magprangkahan tayo. Why do you think very, very slow sila sa pag-respond? And hindi sila ganun ka-aggressive in finding out the real situation doon sa nangyari kay Baterbonia at kay Adili. They do not want to lose the coaching staff because, the coaching staff is the key for a good performance sa UAAP.
And why do they care about the UAAP more than the lives of the 2 kids? Because UAAP is money. Mhm. 'Di ba? So, yun yung kinakasama ng loob ng mga tao. Yun yung kinakasama ng loob ng pamilya ni Baterbonia, yung ng mga taga Mindanao, ng mga Atinista, 'di ba? Bakit ganoon? Bakit it looks like that your values is really heading a certain way na above anything else, you are going to disregard lives of your students just to keep yung, may kagaya niyan, unang-unang statement ng UAAP, ay hindi, Ateneo na bahalang mag-ano dyan, mag-fix ng gulo na yan. So parang, you cannot help but think that this is really a class war. There is really some oligarchic hand that is conducting the music here. I hope the ADMO All Sports team will be suspended at least for a year for vicarious liability. Sabi ni Rice Bunny, yeah, I agree. Ginawa nila yan sa Lasal. Because Lasal floated players that were not academically qualified. Walang namatay yun, ha?